Mother Tongue 1, Quarter 3, Week 2. Inaasahan. Inaasahang ang module na ito ay makatutulong sa iyo na una, makabasa ng maikling talata, kwento na may wastong pagpapahayag na angkop sa unang baitang. Ikalawa, makapagbigay pansin sa mahahalagang detalye sa mga akdang pampanitikan at mga tekstong magbibigay kaalaman sa mga napakinggan ayon sa antas o lebel. Unang pagsubok. Basahing mabuti ang maikling kwento. Sagutan ang mga katanungan na nasa ibaba. Narito ang maikling kwento. Sundan niyo ako gamit ang inyong mga module. Si Muning. Masayang namamasyal si Muning sa aming malawak na bakuran. Nakita niya ang paru-parong palipad-lipad sa mga halaman. Sa kasamaang palad, hinabol si Muning ng alagang aso ng aming kapitbahay. Takot na takot siyang pumasok sa loob ng bahay at nagtago sa ilalim ng aming mesa. Narito ang mga tanong. Sino ang pangunahing tauhan sa kwento? A. Aso. B. Pusa. C. Paru-paro. Ang tamang sagot ay pusa, si Muning. Ikalawa, saan namasyal si Muning? A. Mesa. B. Bahay. C. Bakuran. Ang tamang sagot ay titik C. Si Muning ay namasyal sa bakuran. Ikatlo, ano ang naging suliranin ni Muning? A. Hinabol siya ng aso. B. Kinagat siya ng aso. At C. Lumapit ang aso. Ang tamang sagot ay titik A. Hinabol siya ng aso. Ikaapat, ano ang ginawa ni Muning nang hinabol siya ng aso? A. Nagtago sa likod ng bahay. B. Nagtago sa ilalim ng mesa. At C. Nagtago sa bakuran. Ang tamang sagot ay titik B. Nagtago sa ilalim ng mesa. At ikalima, ano ang palipad-lipad sa bakuran? A. Paru-paro. B. Pusa. C. Aso. Ang tamang sagot ay titik A. Paru-paro ang palipad-lipad sa bakuran. Balik tanaw. Alin sa mga larawan sa hanay B ang tinutukoy na dapat mong gawin sa hanay A? Isulat ang titik ng tamang sagot. Narito ang hanay A at hanay B. Tingnan natin kung ano ang tumutugma sa hanay B. Unang bilang, hindi ko pipitasin ang mga bulaklak. Alin kaya ito o anong titik kaya ito sa hanay B? Ang tamang sagot ay titik C. Ikalawa, itatapon ko ang aking mga basura sa tamang lagayan. Anong titik kaya ang tumutukoy dito? Titik D. Ikatlo, pananatilihin ko ang 3 metrong layo sa ibang tao upang hindi ako mahawa sa COVID-19. Anong letter ito sa mga larawan? Titik A. At ikaapat, tatawid ako sa tamang tawiran. Titik B. Ngayon mga bata, alam na ninyo kung ano ang ipinahihiwatig
ng bawat larawan. Pagpapakilala ng aralin. Sa araling ito ay matututunan mo bumasa ng maikling talata o kwento na may wastong pagpapahayag na angkop sa unang baitang at matutuhan mong makapagbigay ng mahahalagang detalye sa mga akdang pampanitikan at mga tekstong nagbibigay kaalamang napakinggan ayon sa antas o level, gaya ng elemento ng maikling kwento tulad ng mga sumusunod. Una, tauhan. Ito ang gumaganap sa kwento. Ikalawa, tagpuan. Ito ang panahon at kung saan nangyari ang kwento. Ikatlo, pangyayari. Ito ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa kwento. Narito ang iba't ibang mga gawain. Para sa unang gawain, sabihin mo. Basahin at unawain ang maikling kwento. Narito ang kwento tungkol sa ang online class ni Allen. May online class si Allen ngayon, pero hindi siya nakikinig sa kanyang guro. Laro rito, laro roon lang ang kanyang ginawa, kaya naman mababa ang nakuha niya sa synchronous na gawain na ibinigay ng kanyang guro. Malungkot na malungkot siya hanggang sa natapos ang kanyang klase. Kinabukasan, tahimik na nakinig si Allen sa kanyang guro, kaya madali niyang naunawaan ang aralin. Masayang-masaya siya at ang kanyang nanay dahil isa siya sa nakakuha ng mataas na marka sa kanilang gawain. Natapos ang unang markahan at isa siya sa nanguna sa kanilang klase. Naunawaan ba mga bata ang ating binasang kwento? Magaling! Tingnan natin ang graphic organizer. Ang pamagat nito ay ang online class ni Allen. Anong titik kaya ang ilalagay natin sa bilog ng tauhan? Hanapin sa kanan ang mga titik. Alin dito ang tumutukoy sa mga tauhan? Titik B. Allen at nanay ang tauhan sa ating kwento. Ano naman kaya ang tagpuan o saan nangyari ang kwentong online class ni Allen? Ito ay nangyari sa titik E, bahay. At ano-ano ang mga pangyayaring naganap sa kwentong ang online class ni Allen? Una, isa si Allen sa nanguna sa klase dahil nakinig sa kanyang guro. Titik A. Pwede ring titik C. Hindi nakikinig sa online class si Allen dahil naglalaro. Isa ito sa pangyayaring naganap sa ating kwento. At panghuli, titik D. Nakakuha ng mababang marka si Allen. Ikalawang gawain, sagutan mo. Basahin ang tula at isulat ang tamang sagot sa patlang. Narito ang tula tungkol sa COVID-19. Sa sakit na kumakalat, dapat tayong mag-ingat. Face
babasahin upang masagutan natin ang mga susunod na katanungan. Ingat para laging maging ligtas. Sina Ana at Bea ay magpinsan. Nakatira sila sa iisang bahay. Nagyayang maglaro si Ana kay Bea, kaya sumagot si Bea na kailangan nilang mag-ingat. Pumayag naman si Ana na magsuot sila ng face mask at hindi lalabas ng bakuran upang makapag-ingat sa COVID-19. Masayang naglaro ang magpinsan at napanatili pa rin nilang maging ligtas. Narito ang mga katanungan. Bilugan ang letra ng tamang sagot. Una, sino ang mga tauhan sa kwento? A. Ana, Bea. B. Karen, Nina. C. Annie, Bea. Ang tamang sagot ay titik A. Sina Ana at Bea ang mga tauhan sa kwento. Ikalawa, ano ang ginawa ng magpinsan? A. Naglaro. B. Nagsayaw. C. Naglinis. Ang tamang sagot ay titik A. Naglaro. Ikatlo, sino ang nagyayang maglaro sa bakuran? A. Carl. B. Bea. C. Ana. Ang tamang sagot ay titik C. Si Ana ang nagyayang maglaro sa kanilang bakuran. Ikaapat, bakit kailangan nilang magsuot ng face mask? A. Upang maging ligtas. B. Upang maging malakas. At C. Upang maging maganda. Ang tamang sagot ay titik A. Upang maging ligtas. At ikalima, tama ba ang ginawa ng magpipinsan? A. Opo, dahil nagsuot sila ng face mask habang naglalaro. B. Hindi po, dahil lumabas sila ng bakuran. At C. Opo, dahil masaya sila. Ang tamang sagot ay titik A. Opo, dahil nagsuot sila ng face mask habang naglalaro. Maraming salamat mga bata! Natapos na naman natin ang ating ikalawang aralin para sa ikatlong markahan sa Mother Tongue. Samahan niyo ako muli sa susunod na linggo upang sabay nating tuklasin ang mga susunod pang aralin. Thank you and keep healthy!